Hello, Cancer Sun, Moon, Rising. Uh, this is for you. Okay? So, pag-uusapan natin ngayon ay yung nagaganap na Mercury retrograde. Ano ang maaaring maging effect nito sa'yo? Be sure to check your rising sign, your sun sign, and moon sign. Ayan. Panoorin mo rin yung ibang sign uh, with your ascendant, moon, and sun dahil pwedeng magbigay din ito ng message sa'yo. And yeah, let's start. Una sa lahat, pag-usapan natin ang epekto ng Mercury retrograde sa pangkabuuan. Mercury retrograde, ito yung pagbagal ng ah, takbo ng planet Mercury. Kumbaga, kung i-explain ko ito, parang halimbawa, si planet Earth, parang para tayo nakasakay sa train, ano. Tapos makikita mo, pagtingin mo sa baba, yung mga sasakyan na yung mga cars, medyo parang akala mo yung flow niya or yung takbo niya is pabalik. Pero actually, medyo bumagal lang talaga yung takbo nila. So, yun nga, pwedeng si Mercury retrograde, ito, nagiging mabagal yung takbo niya ngayon na nakaka-apekto ito sa atin, sa mundo. And ano maaaring maging effect nito sa pangkalahatan? Una sa lahat, problem with regards sa technology. Ay, wait lang. Babanggitin ko pala ang date ng Mercury retrograde. Mercury retrograde, nagsimula na siya August 5, and matatapos siya ng August 28, 2024. During this time, there's a possibility ng problem with regards sa sa communication mo sa ibang tao, communication mo sa social media, communication mo through chat, through one-on-one connection or yung pakikipag-usap ng harapan, direct communication. Sa pag-intindi mo, pwedeng mawala ang focus mo, pwedeng magkaroon ng problem with regards sa technology, printer, laptop, cellphone, social media, yan, pwedeng may mga post kang ma-misinterpret or may mga mabasa kang message na ma-misinterpret mo. And pwedeng ikaw din naman ito na makapagsalita ka ng something or may ma-share ka na something na ma-misinterpret din naman ng ibang tao. There's a high chance also na pwedeng magkaroon ng problem sa sasakyan if you do have a car, with regards sa iyong schedule or sa mga bagay na pinaplano mo, pwedeng magkaroon ng problems with regards dito. And if you're going to sign a contract, 100% mas maganda, basahin mong mabuti yung kontrata as much as possible. Kung madedelay yung pagsasign, mas maganda i-delay muna dahil pwedeng may mga specific message doon sa contract na yun ay pwedeng hindi mo napansin kasi nawala focus mo, hindi mo masyadong naintindihan. So tendency, pwedeng may mga pagkakamali na mangyari dito or kung ikaw ay may mga sinusulat, may pagkakamali sa mga bagay na isusulat mo. So, 100% sure ito. Okay? So, ito yung pwede maging effect niya. Now, let's start. Gemini, Cancer. Okay. Cancer. There's a possibility na magkaroon ng misunderstanding or pag-aaway or pagkakagulo with regards sa way na pakikipag-communicate mo sa ibang tao, lalo na sa iyong mga kapatid, or kung sino man mga kausap mo sa ka-communicate mo. Alam mo, kasi overall communication to directly at saka communication sa online. Communication especially sa mga social life or social friends mo, o especially with regards to your mga kapitbahay. Sila yung pwedeng maapektuhan pagdating dito. Or mga taong nakasalamuha mo during your early days or early years, no? Habang nag-aaral ka pa. There's a possibility that during this Mercury retrograde, pwedeng may mga mabanggit ka, may mga masabi sila na pwedeng ma-misinterpret mo or ikaw ito na misinterpret nila na pwedeng mag-lead into pag-aaway, pagkakagulo, hindi pagsasagutan na yung mga nabanggit kong tao. And pwedeng communication problem or
pwedeng kung paano mo i-express ang sarili mo during this time. And from the middle of August actually onwards, tignan mo mabuti ang iyong finances. Okay? Umiwas ka sa pagbili ng kung ano-ano, and kung just in case na ikaw ay may mga pupuntahan or or may mga bibilhin ka, lalo na kung malalaking value ito, mas maganda kung itatago mo pati yung resibo, because there's a high chance na medyo hindi mo magustuhan kung ano man ito or whatever. So, itago ang resibo during this time. Anyway, ngayon, during this time, pwedeng one of your skills, no, ay pwedeng meron kang maisipan na trabaho na mailalabas mo itong during this Mercury retrograde. There's a particular work or job or business na pwedeng maisipan mo na ma-reflect mo, kasi Mercury retrograde parang kalabit sa'yo to, na ipapaalala sa'yo kung ano yung skills mo, saan ka magaling, saan job or business mo best magagamit yung skills mo na yan, yung talent mo na yan. And during this time, pwedeng maisip mo or maalala mo itong mga bagay na ito, na pwedeng oo nga no, skills ko pala to, kagalingan ko pala ito, baka pwedeng itong interest ko na ito, mapakinabangan ko, pwedeng nandito yung pakikipag-connect or communicate mo with your siblings or with your neighbors, or with regards sa mga taong nakasalamuha mo sa iyong school in the past, na pwedeng may kinalaman doon sa skills mo na gusto mong mapakinabangan, or pwedeng may i-open up po sa kanila. If you are an employee, tapos humahawak ka ng mga finances ng iyong company or ng iyong work, ayan, ikaw ang taga-bilang ng pera, taga-kuha ng taga-kolekta. Be careful with, pag-handle ng mga bagay na yun. Dahil this retrograde can affect yung anything na may kinalaman doon sa trabaho mo. If that's your work, be careful. Tingnan mo mabuti, especially yung mga financial reports and yung transaction during this time. And if you're single, this is the time na i-reflect mo or pag-isipan mo mabuti kung ano ba talagang gusto mo sa partner mo, no, or magiging partner mo, no. Wag yung kung sino-sino na lang, pwede nga. Kasi tendency, some of you, dahil dyan yung mga kapatid mo, they could push you na ito, pwedeng sila yung, alam mo yon, yung makialam, or sila ang higit na, maging bida-bida pagdating sa love life mo. And because you are the one na makikipagrelasyon, you should reflect on what and ano, or sino, or alin, or ano ba talaga ang gusto mo sa isang partner, or sino ba talaga ang gusto mong partner, if you are in a relationship, kailangan pag-usapan yung mga issues regarding sa property, and kung ano man yung mga something na pinagsasaluhan ninyo, may joint accounts or whatever. This is the right time na pag-usapan yung mga issues related doon. For example, pagdating sa pera, ano ba yung budget na kailangan natin gawain per month. Kasi itong time na ito is the time for reflection for you. Pag-usapan, pag-isipan. Kung hindi man ito isasagawa, kasi of course, yung pagsasagawa ngayon is hindi mo na magandang gawain actually. Pero yung pag-iisip kung ano ang dapat gawin, pagpaplano, yan ang magandang gawin during this Mercury retrograde. For example, budget. Ano ba yung magandang, for example, meron kayong particular account ng iyong person, ng iyong asawa or ng iyong kinakasama, and then dito sa bangko na ito, kung yung iba alkansya, dapat
pareho tayo may contribution dito per month, ganito ang ihuhulog ko, dapat ikaw ganito rin para magkaroon tayo ng savings. So, yung mga ganong klaseng pag-uusap. And, yeah, this time, this is, choose your words carefully. Kahit ito ay gagamitin sa pang-aasar, or, yung ang gusto mong mangyari is maging masaya yung komunikasyon, aasarin mo yung kapatid mo, feeling mo, akala mo matutuwa siya, but then pwedeng ma-misinterpret niya. So, choose your words wisely. Okay? Dahil this time, pwedeng maging mahirap para sa'yo na kontrolin ang iyong sarili sa mga kung anong gusto mong sabihin. Pwedeng lumabas yung pagiging blunt mo, or anong tawag dito? Direkta ka magsalita. Na to the point na pwedeng ikaw ay makasakit na ng tao dahil sa kung paano mo i-express ang iyong sarili or kung ano yung mga gusto mo sabihin sa kanila. Also, kasama dito yung warning pagdating sa kung ano yung mga sinesend mo sa online, through email, through chat. Mga ka-communicate mo sa social media, kung hindi mo pa ganun kakilala or what, huwag kang basta-basta bigay ng details. And ito recently lang nangyari sa akin, but I would like to advise some of you, kasi pwede magkaroon ng communication problem with regards sa social media. Huwag kang click ng kung ano-anong mga website or mga links that would lead into phishing link or a link. Huwag ka maglalagay ng details sa mga kung ano yung nakiklik mong link sa website, because this could lead into problems with you in the future. And bago mo isend ang isang message, you have to clearly read it first kung may tama ba, may mali ba dun sa isinend mo bago mo ito i-click. And during this time, maaaring maraming pangyayari sa paligid mo ang marinig mo, medyo maingay. Ngayon, magiging maingay ito sa paligid mo. Mga kapitbahay mo, pwedeng mapansin mo bakit parang pinag-uusapan nila ako, parang ganun. And or pwedeng mga kapatid mo ay kasama mo sa bahay. And this would lead into, pag-aaway. So, ang magandang gawin is ignore. Huwag pansinin. Ito mga information, mga news na nababasa mo, mga chat na nare-receive mo, tapos hindi mo magugustuhan, ignore mo na lang. Kasi, mostly, nang maririnig mo, makikita mo is hindi totoo. Gamitin mo yung intuition mo, yung puso mo, pagdating sa kung paano mo masusolusyonan or maayos itong bagay na ito. And if you're having confusion, hindi ito yung time na haharapin mo itong mga taong ito para bigyan ka ng clarity to the point na parang dinadarag mo na sila. Sabihin mo sa akin yung totoo, parang ganyan. Hindi ito yung tamang time. Dahil malaki ang possibility ng pag-aaway or pagkakagulo. So, isa-isahin natin yung mga importanteng dates. You have to write this down para maging guide ito para sa'yo. Inom lang ako, ha? Okay? So, Mercury, August 8, bigyan mo ng 2 to 3 days before and after itong effect, itong mga dates na babanggitin ko. Mercury, nagkakaroon siya ng conjunction with the planet Venus. Okay? So, ito pwedeng, sabi ko nga, with regards to your lover, with regards to karelasyon, or maybe someone na nagbibigay ng interest sa'yo. Okay? Pwedeng may maging maayos ng pakikipag-communicate dito, or may mga tao sa iyong nakaraan, maybe yung mga kapitbahay mo nung araw, or mga kaklase mo nung araw ang magre-resurface, or pwedeng kapatid mo will talk to you, biglang makikipag-connect or communicate sa'yo, and pwedeng i-express nila ang kanilang gustong i-express sa'yo. Maybe kung ikaw ay may karelasyon, pwedeng i-express nila yung mga plano nila, or kung yung ano ang makakatulong para sa inyong dalawa para mas ma-handle ninyo ang inyong finances. There's a tendency ng maayos na pag-uusap during this time. And ito yung time na may i-express mo rin ng maayos ang iyong sarili
sa mga taong ito kung ano yung mga dapat ayusin sa inyong connection or sa inyong mga uh, issues in the past. Pwedeng ganun. And for some of you, ang effect nito is, yun nga, yung mga taong nabanggit ko will, communicate with you and show their interest. Pwedeng may pag-amin or pagsasabi ng emotions sa'yo, like pag-amin ng love or paghanga or pagkagusto sa'yo during this time. And August 18, before and after, 2 to 3 days before and after, Mercury is nagkakaroon ng pag-square with the planet Uranus. So ito, medyo hindi maganda itong aspect na ito dahil pwedeng magkaroon ng mga hindi magagandang balita tungkol sa iyong mga kapatid or pamilya. Yeah? Or at itong balita na ito kasi pwedeng makapagpabago ng biglaan ng schedule mo or pwedeng makapagpabago ng way na pakikipag-connect or communicate mo sa kanila. Pwedeng there's a high chance of pag-aaway at pagkakagulo. And if you're talking to them bago mo sabihin ang isang bagay, ay sabihin mo muna or isipin mo muna mabuti kung ano yung sasabihin mo. Okay? And also, itong aspect na ito, pwedeng may mga bagay na pupunahin sa'yo ang mga tao. Yun nga, could be your siblings or sa social media, whatever you're posting, pwedeng may mga mag-comment na pwedeng hindi mo magustuhan yung comment nila. And ito maging dahilan para mag-isip or magkaroon ng pagbabago towards you, or ito yung pakikipag-away or pagbabago bigla ng timpla mo during this time. And on August 23, before and after, 2 days before and after, and during August 23, meron tayong Mercury na nagkakaroon ng pagtatrine, no? With the asteroid Chiron. Si Chiron actually is an asteroid which is a wounded healer. So ngayon, nakikita natin kung ano man yung mga issues in the past. Pwedeng maging maayos ang mga issues na ito. So, issues with regards sa iyong kapatid, issues pagdating sa iyong mga ka-communicate or ka-connect sa online na pwedeng hindi naging maganda in the past. So, pwedeng maayos ito. And with regards sa bagay na pwedeng gusto mong matutunan in the past, pwedeng during this time, maging mas madali para sa'yo matutunan itong mga bagay na ito. For example, the use of technology and social media and technology, particularly yung internet, wifi, magiging malaki ang may tutulong nito sa'yo para matutunan ang bagay na yun. You want to bake, maybe the technology, YouTube can help you, no? Para matutunan mo palalo itong bagay na gusto mong matutunan or nagbibigay ng interest sa'yo. Whether this is from the past or a new interest na pwedeng mabiglang pumasok sa utak mo, or, it's like Mercury retrograde would help you para mabigyan ka ng bagong interest during this time, or while searching or habang nag-i-scroll ka sa social media, biglang makita mo, parang maganda ito, and maybe it has something to do with your interest na magandang idagdag. For example, ikaw ay mahilig or marunong magtahi, and then maybe there's an idea kung paano mo gagamitin yung kagalingan mo na yon or paano mo ma-enhance ito. So, during this time, pwedeng may idea na lumabas sa'yo or magpakita sa'yo na could help you na, mailabas ang iyong talent or madagdag sa iyong skills. Now, the date of August 24, 2024, Mercury nagkakaroon siya ng sextile with the planet of Mars. Well, the planet of Mars is
This is a very brave planet, courageous planet yan. So, maaaring with the Mercury, there's someone na pwedeng makakommunicate mo, whether this is mga kapatid or someone from your social media. Someone, and it could be your neighbors or mga tao sa iyong mga kababata, ganyan. Nakakita tayo dito ng mga action na pwedeng isipan na gawain, or pwedeng a person in the past, pwedeng magkaroon ng communication sa inyo kung kailan kayo magmi-meet or magkikita in person, or maybe mga kakonect mo sa social media during this time, pwedeng magkaroon ng pag-uusap na makita, or magkaroon naman tayo ng face-to-face or reunion for some of you with regards to your siblings. And during this time, maybe may mga mabanggit din sila sa iyo na ideas kung paano mo isa sa katuparan or lalagyan ng aksyon ang isang negosyo. If you're planning to start a business, or yung kapatid mo is nagpaplano mag-start ng negosyo, maybe this is you na pwedeng makatulong para maisa katuparan kung ano man itong mga plano niya. Vice versa, pwede kasing ikaw or siya ang may plano, if this is a sibling, kapatid, or yun nga, mga kakonect sa social media. Either you are the one who is going to help these people or person, and then pwedeng sila naman ang magtumulong sa'yo. But all in all, there's a supportive energy pagdating sa bagay na ito. And maaaring may mga bagay kang matuklasan na hindi mo akalain, parang gano'n, na matutuklasan mo, or that could lead into action, into something like pwedeng ito ay something na malaman mo or matuklasan mo na maging dahilan para makipag-communicate ka dito sa mga taong ito. Kapatid mo, kapitbahay mo, kakonect mo sa social media, and mga kababata mo or kaklase mo nung araw. There's something here na, or magkaroon ka ng courage para makipag-communicate sa kanila. Okay? Dahil sa something na naisip mo during this time. Now, Mercury is ending its retrograde at magkakaroon siya ng direct motion again this August 28, 2024, and that's the ending of the Mercury retrograde for you. Ngayon, if you want to book a personal reading, feel free to message me on virgophilippines@gmail.com. Hanggang August, end of August guys, kasi yung Mercury retrograde is really affecting me, my schedule. So medyo nagiging free yung aking schedule during this time, and open ako sa astrological reading. You have to be open sa social media or sa Gmail or sa email kung ano yung gusto mong malaman with regard sa iyong natal chart, kasi actually napakalawak ng usaping astrology. Hindi lang isang taon ang usapin ng astrology. Sa totoo lang, if you want to know the effect of yung transit or ng planeta, for example sa September, anong maaaring maging effect nito sa'yo, pwede natin pag-usapan yan. Sa'yo mismo, i-connect ko yung planets na yon sa planets nung ikaw ay pinanganak, placement ng planets nung ikaw ay pinanganak. And at the same time, yung iba naman sa inyo, if you want to know kung compatible ba kayo ng person mo, pwede natin gawin yan. Kung gusto mong malaman kung yung compatibility reading, pwede natin gawin yan. And, may kasama na tong tarot advice, guys. Saan mo mamimit ang future husband and wife mo? Ano yung career na magpapagrow sa'yo? Anong business ang maganda sa'yo? You can ask me that. And feel free na lang na i-message ako sa aking Gmail. Okay, thank you for watching. I love you all. And ma-appreciate ko yung comment ha. Kahit po heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. And, you know what? Mas ma-appreciate ko talaga magko-comment ka kasi
medyo rare lang akong magawa ng ganitong video kasi napapansin ko hindi masyadong nagko-comment yung iba. So, I hope mag-comment ka para maganahan ako mag-reading. Thank you for watching and bye-bye.